Good morning everyone and welcome to El Paraiso. This is Doc Del once again. And this time, pupuntahan natin ang aking mga waling-waling dito sa garden. But before that, for those who are new to this channel, I want you to subscribe and then hit the notification bell so that if I have new videos relating to growing and cultivating orchids, you will always be updated. Okay, so this time, sabi ko nga pupuntahan natin yung aking mga waling-waling collection dito sa garden. So actually, meron ako ditong all sizes of waling-waling from seedling type, junior type, blooming size, and or flowering size. So ito yung mga iilan sa mga nasa square pot na seedling size nung mabili ko ito sa Sistuna Farm. Actually, I have only 4 sources of my authentic Banda Sanderiana here sa garden. One of them is mula sa Sistuna Farm kay Sir Carl Macaraig. Some also online selling kay Ma'am Jikay and Sir Ruel de la Cruz. So yun ang aking sources ng aking mga authentic waling-waling dito sa garden. Okay, so some of this dito sa section na ito, actually halo-halo siya, but majority of the hanging orchids here are authentic Banda Sanderiana and Sanderiana alba. Okay. So actually pag sinabi nating waling-waling, meron lang itong dalawang uri. Ito yung Banda Sanderiana and Sanderiana alba. When I post this, ipiflex ko doon sa aking YouTube channel ang dalawang kulay ng authentic waling-waling. Additional nga pala, meron akong waling-waling na nabili kay Sir Mon nung dumaan ako sa kanyang nursery sa Antipolo, dagdag collection yun. Actually, merong dalawang waling-waling or Banda Sanderiana at saka isang Sanderiana alba. So, meron akong 5 sources ng aking authentic waling-waling dito sa garden. So, ito yung mga so pag sinabi nating ito, tingnan ninyo, pag sinabi nating PBS, this is Pointispina Banda Sanderiana. So this is a junior type, junior siya, medyo malaki-laki siya ng kaunti sa seedling type. Okay, so itong mga MFB Malagos Farm Banda, ito ay mga breed, crossbreed ng Banda Sanderiana. So yung authentic waling-waling ay hinaluan nila ng ibang variety. Okay, so this is also ito yung tinatawag din na seedling type, medyo maliit siya kaunti. Okay, so this one, okay, so this is a Sanderiana alba, okay. So this one, ito yung sinasabi natin na flowering size. Actually I expect na mag-bloom ito this year, August, September, October, kasi ito yung season ng waling-waling. However, hindi sila siguro good luck next year. So, ito din ay authentic Banda Sanderiana na nabili ko kay Ma'am Grace. Okay, so additional pala, 6 na sila, Kasi meron kaming dalawa ni Sir Jonaldo Palpagal, meron kaming nabili na authentic banda or authentic waling-waling from Ma'am Grace Claveria. So, this is a wild form, Actually, this is already a
flowering size, no? Flowering size na siya. And this is a wild form. This one as well, no? This one as well, this is a wild form na nabili ko kay Sir Neil, no? Kay Ma'am Honey. Tingnan ninyo, malaki na siya. So, talagang who would have thought na walang Banda Sanderiana na mag-bloom, no, this year dito sa garden. Pero panapanahon yan, no? Okay, so, ano pa? So, ito yung, tingnan ninyo, this is a, okay, ito yung Sanderiana alba. I bought this amounting 7,500. Ganito kalaki siya. Tingnan ninyo, napaka-healthy na po ng kanyang mga root tips, no? So, meron na siyang mga bagong roots. Okay, so ito, this one, this is a Sanderiana alba. Nabili ko ito kay Sir Ruel, no? This is 2,500 with the size. So, this is actually a junior size, no? So, napakaganda na nila. And they started to thrive here at Il Paraiso. So, this one as well, okay, no? This is 5,000 sa ganito kalaki. This is a junior size of Sanderiana alba. Okay, no? Meron siyang, okay yan, no? Sanderiana alba. So, doon banda, this one as well, no? This is a junior size. Merong seedling. Okay, so doon banda, most of them, nabili ko yan ng 750 junior size sa Sistuna Farm. Okay, yan po, no? Napaka healthy po nila lahat. And this one, ito yung Lusonica and ano ito? Banda Ostii, no? Napaka healthy na niya. No, ito lang yung, kasi yung dalawa nilagay ko na sila doon na marami pa akong mga kahoy doon, no? Naghahanap lang ako ng kung sino ang magtatrabaho niyan para itong mga nakahang na mga no, mga banda, mailalagay na natin sila doon sa kahoy. Okay. So yan, no? Ito napaka-healthy. Tingnan niyo, but this is MFB 169. Okay, pero napaka-healthy ng kanyang root tip. So, ito yung mga iilan, no? Some of my authentic waling-waling here at the garden. Okay, sabi ko nga sa inyo, all sizes are here. Seedling, junior, kung meron pang senior, flowering at saka blooming size. So, meron dito sa garden. So, this one as well, no? Okay, so talagang mapapangiti ka, no, when you are when you witness the healthiness, no, yung kalusugan ng aking mga orchid. So ito yung nabili ko kay Sir no, ito yung nabili ko kay Sir Moon sa Antipolo, no? Isa ito sa aking nabili. Actually dalawa ito, and then tingnan ninyo. Ito yung mga compat, no? Ito yung mga community pot, ang liliit nila. Okay. So meron silang mga ID 449. Okay, so lahat ata ito is 449. No? Unti-unti na silang, okay, yung iba okay, hindi nag-survive kasi ito patay na, no? Yan, patay na. Okay, yung sa ibabaw din, pero merong iilan naman na okay, meron na silang mga bagong ugat. Okay, alam nyo, sa pag-aalaga ng baling-waling, sugal talaga yan, no? Sugal. Okay, so this one, okay, this is also no, malaki na siya nung nabili ko ito kay Ma'am Honey. Okay. Ito yata yung napanalunan ko sa kanyang raffle. No, this is also an authentic Banda Sanderiana. Okay yan. This is a Denison yan niya, no? A wild form. Nabili ko ito kay Sir Carl. Now, okay, no, napaka-healthy naman po siya. Tsaka meron na siyang mga bagong root tips. Okay, yon, Banda Sanderiana din yun. And then, ito yung aking PBS 131, no? Meron siya, merong ano doon. Yun. No? Tabili.
Ito. Yan, no? Okay, so this is a 131. This is a combination of Banda Sanderiana and Sanderiana Alba. So, malalaki na po sila. Yan. No, yung isa hindi nag-survive. Sayang. Okay, dito, ito yung mga seedling na nilagay ko sa Madrid Cacao. Yan. Pero they are now starting to, okay, yan, meron na siyang mga bagong ugat. Ito po, no, napaka-healthy. So, meron pa din doon. So, tingnan nga natin yung wild form na nabili ko kay Sir Carl, no, Makaraig. Yan din, napakaganda. No, malaki na sila. So, 3 years to 5 years from now, makakakita na tayo ng mga waling-waling na mag-bloom dito sa garden. So, aalagaan lang natin sila ng mabuti. Yan po, ito yung nabili ko kay Ma'am Honey. Okay, the 3-in-1 siya. Okay, inilagay ko siya doon sa kahoy and then, okay, healthy naman po siya. Meron na siyang mga bagong ugat. Yan din po. Yan, nabili ko ito kay Sir Ruel. Okay. So, wala talaga yan. Patay. No? Kumbaga, typical na walang ugat. But this time, tingnan nyo, depende talaga yan sa pag-aalaga. Okay, yung iba nga talagang pinutulan. This one, no, I am so happy na kasi ito, problema dito, nagkaroon siya ng crown rot. Yan. Pero, ang maganda, nung nilagyan ko siya ng, ano yung nilagay ko dito, no? Nilagyan ko yan ng, ano yun, nilagay ko doon sa dulo, sa crown, and then, napigilan ang kanyang rot. So, ngayon, healthy na po siya. Meron na siyang bagong root tips. Yan din, ito. This is also a waling-waling. Yan, no? Nabili ko din yan kay Sir Ruel. No? I dive to the price. Mura lang yan, no? Kasi hindi nila identified. Pero alam ko, kasi yung dahon niya waling-waling talaga. No? Yan. Tingnan nyo yan. No? That is actually iwaling-waling. So, nabili ko yan sa murang halaga. Tingnan nga natin yung, ayun, no? Andun sa itaas. Okay, meron pa, no? Meron doon mga wild form na nabili ko kay Sir Carl. And then yun, no? Yung napakalaking waling-waling. Yan, ito talaga flowering, no? Kagagaling na yan sa pamumulaklak. But this time siguro, naninibago siya sa environment. Kaya, hindi siya nag-provide ng flower this time. But, nilipat ko siya dito para maka-access naman siya sa init. Tingnan ninyo. Meron ng mga bagong ugat na okay, tumubo doon sa kanyang mother root, stem, ng root stem. Yan. And then, tingnan nyo. So, bumagay siya kasi nagkaroon siya ng mga maraming bagong root tips. Yan. No? Napaka-healthy talaga nila. Yan, tingnan ninyo. So, bumagay siya dito, no? Nung inilipat ko siya. So, I hope that makakahabol siya kasi hanggang October pa naman yung kanilang season. Ito talaga yung I really expect na magkaroon talaga siya ng flower. No, this one. I bought this. I dive to the price kasi gusto ko talagang makakita ng yung flower ng authentic na waling-waling na ako talaga yung nakapagpabulaklak. So, however, let us try to cross our fingers, no? Kasi paparating pa naman, kalahating, today is 21, September 21. So, meron pang isa't kalahating buwan na mag-pray tayo, mag-hope na magkaroon talaga siya ng, or she will provide bloom here at the garden. So, no, kasi napaka-healthy talaga niya. Tingnan ninyo. No, salamat. Thank you so much, Sir Carl, no, for having this. Actually, this is 7,500. No, 7,500 na yan. Okay, ang dami ko nang nabili, no. Pricey talaga sila, but you know what? I dive to the price because this is my hobby, no. Dito ako naging masaya. Okay, no. Bahala na wala ng
ano tawag dito, no, walang love life. Ang mahalaga, magkaroon tayo ng mga, no, yung sinasabi ba na collection, no, collection, typical na collection talaga ng mga orchid grower. O ito nga yung aking banda Manisaki, tingnan ninyo, no, napaka-healthy na ng aking Manisaki. Okay, so pag sinabi talaga nating rare, this is really a typical rare na you could not be able to see in laboratory, nursery. Talagang wala na ito sa circulation. Pero we are happy. O, tingnan ninyo. No, paparamihin natin ito dito sa garden. And from Il Paraiso, from my garden to yours. No, pag marami na ito, so magbebenta tayo, no, para somehow makabawi tayo sa ating mga nagasto, no? Kasi of course, ang maganda dito, your hobby will become your business. Actually dati nagbebenta ako dati, kaso nga lang ako yung mauubusan, so I stopped selling. O, tingnan niyo ito. This is also one of the rare orchids na nabili ito ni Sir Jonaldo sa Indonesia. This is B. limbata. Kakaiba ito. This is the real limbata, kasi yung dito sa Pilipinas limbata yan. But the real or the authentic limbata can be located in Indonesia. Yan, no? So thank you so much Sir Jonaldo na pagbigyan tayo ng seedling. O, tingnan niyo siya ngayon. Napakalaki na niya, and then bumagay siya sa kanyang bagong environment. So those are the updates that I want you to, ito din, no? This is also iwaling-waling. Oh, napaka-healthy na. Napakalaki. This one as well. No, maraming waling-waling dito na talagang you could not expect na hindi talaga siya mag-bloom this time, kasi talagang ang lalaki na nila, napaka-healthy pa po, no? Pero siguro hindi pa ngayon ang panahon na magkaroon, no? I really love to witness na ang sarap kasi ng feeling na ikaw talaga yung nakapag-bloom ng waling-waling, rather than nabili mo siya na may bloom na. Pero ang maganda talaga as an orchid collector, ikaw talaga yung makapag-bloom, no? So aabangan natin yan. As what I have said, we still have 1.5 month, no, to witness kung meron talagang mag-bloom dito sa garden. So sa lahat ng aking mga ka-orchid grower, orchid lover, thank you so much for watching, guys. God bless everyone and stay safe. Hanggang sa muli nating update. I love you all to my YouTube community.